Welcome to another stock market analysis video, and ito yung tatlong stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So for this video, I will no longer talk about the PSEI dahil sa recent video ko, which is kahapon, napag-usapan ko yung PSEI doon, and of course, wala naman pinagbago dahil sarado yung market. So punta na agad tayo sa unang stock na i-cover ko, so that's Meralco. So for Meralco, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, 3rd week January. So this explains itong blue na vertical line. So if you're new to this channel, ang ibig sabihin lang naman ng vertical line na to whenever you see it sa chart, that means ayan yung last time na napag-usapan ko, yung specific na stock or specific na chart. So explain ko lang ng mabilis yung mga drawings dito. So previously, yung ina-anticipate ko na move na gagawin ng Meralco is that magsistay lang siya sa loob ng consolidation, no? So as you can see, nagstay siya dito sa loob ng consolidation up until nag-breakout siya nung Feb 23. So, isang buwan din siyang nasa loob ng consolidation na yun, no? And yung bearish scenario naman is if pag nabutas niya itong around 570 na level, pwede siyang bumalik dito sa consolidation niya sa baba na previously or i-revisit niya yung next na support around 542 na area. So, fortunately, hindi naman nangyari yon. So, hindi naman niya nabutas itong level na to. And on the bullish side of things naman, may nakalagay ditong chart pattern target around 666.32 kasi kapag nag-breakout siya dito sa consolidation tapos na-sustain niya yung move, ito yung pwede niyang abutin na price area dahil yan yung kine-create niya na pattern. But unfortunately, alam naman natin yung nangyari nung first week ng March and ng Feb, nagkaroon ng conflict sa Middle East. So, nahila pababa, no, karamihan ng mga stock sa market. That's why bumalik yung Meralco sa ilalim. So, if I'm going to extend yung consolidation, ang nangyari, naging fake out tong galaw na to because of the conflict. Tapos, andito na naman sa loob yung Meralco sa malaki niyang consolidation. So, I'm going to remove several of the drawings here kasi hindi na yan yung mga key levels niya along with the chart pattern target here. Pero itong 700 plus na area, dyan ko pa rin yan. I-maintain ko pa rin yan dyan dahil ayan yung significant na price area niya kung saan yan yung strike resistance. So yung R1, tatanggalin ko na rin to. So obviously, Meralco is inside a consolidation. So eto na siya ngayon. A much larger one. And dito sa short term na galaw niya, meron pa siyang mas maliit na consolidation. So, ito siya. So, para sa akin, yung 52-week high ng Meralco, around 640.30 plus, ito yung R1 syempre. And then, the bottom part of the range, itong 569.50, para sa akin, ito yung S1 niya na major support kasi ayan yung bottom part ng range. And then, the level here is S2. So, ito din yung previous na support niya. And lastly, pag nahulog pa yan dyan, I see the double bottom here as the S3. So, ngayon, yung resistance after ng R1, it's potentially yung 700 na psych. Pero kung susundin ko ulit yung chart pattern target, pag nilagay ko to dito, lumalag pa siya, no? Tapos umaabot dito ng 711 or 710 na price area. So, ito na yung magiging bagong chart pattern target ngayon. So, what this means is, if Meralco moves out ng maliit niya na consolidation, most likely it will test itong kanyang 52-week high in order to fulfill yung move niya na uptrend. Pero, pag nanghina yung stock, then most likely magre-revisit siya dito sa S1 support. And pag nabutas yan, pwede pa siyang pumunta dito sa S2. And I think it would take a lot of bearishness or selling pressure para paabutin yung price sa S3. So, I think in the short term, S1 or S2 lang yung mapupuntahan ng Meralco kapag nagkaroon ng selling. So, pag nilabas ko yung MA20, so it's clear naman na meron siyang short-term consolidation. So, bukod dito sa ginagawa niyang chart pattern, kita natin na the candles are being pierced by the MA20. So, pag nilabas ko yung MA50, ganun din. Kasi makikita naman natin itong consolidation na to, nag-start pa ng last week ng November, no? So, clearly medium-term consolidation. Tapos, pag nilabas ko yung MA100, it's in a long-term uptrend. However, kapag nabutas tong MA100, tapos nag-stay lang siya below ng MA100, this would probably mean na long-term consolidation yung pwedeng ginagawa niyang trend
kasabay nitong malaking consolidation, no? Kasi pag nabutas tong MA100 and nabutas yung S1, yung pattern magiging ganito na kalaki. So, mas lumaki yung consolidation, which further proves yung bias na magiging siyang long-term consolidation. Pero sa ngayon, yung Meralco is still somehow okay dahil wala pa naman masyadong nagiging malakas na bentahan. And I think itong bentahan na nangyari na to recently is dahil lang to sa sentiment or dahil sa Middle East conflict. So much like the other blue chip stocks and first liners, I think kapag nagkaroon na ng mas better na de-escalation or improvement sa mga bagay-bagay sa Middle East, I think yung galaw ng Meralco is magiging better at may chance na mabutas niya itong R1 na resistance. So for the next stock na pag-uusapan ko, that's Jollibee Foods Corp or JFC. So for JFC, the last time na napag-usapan ko yung stock na to, around second week ng February. So that's nearly 2 months ago pa. So a lot of drawings here and medyo confusing kung hindi nyo napanood yung video nung last time kong napag-usapan yung JFC. Pero yung gist ng video na yon is that yung JFC was creating a consolidation. Etong box na to na ginawa ko. Tapos, pag tinanggal ko yung box na yan, makikita natin na meron akong nilagay na arrow dito. Kasi, na-anticipate ko na may potential yung JFC na kung saan, pag nalagpasan niya yung box na yon, susundan niya itong ginagawa niyang upward channel na pattern. So, ito yung upward channel pattern na yan. Tinanggal ko, tapos binalik ko. So, pag nalagpasan niya kasi yung box na yon, may potential niyang sundan to dahil ayun yung ginagawa niyang pattern. Tapos, pag tinanggal ko din kasi yung upward channel pattern, we can see na meron siyang trend line na resistance and nalagpasan niya yon nung February 23, no? So, sinunod niya yung consolidation tapos nag-breakout siya dito sa trend line. That's why nasabi ko na pag nalagpasan niya yon, may potential talaga na sundan niya itong upward channel pattern. And along with that, may significant resistance kasi dito sa 210.92 papuntang 214.76. Which nalagpasan niya. But unfortunately, alam naman natin kung ano nga yung nangyari nung last week ng February, first week March. So, yung Middle East conflict. So, nakita natin na nahulog agad yung JFC, no? So, dapat magiging support to tapos mag-hold lang yung prices until mag-move siya ng higher, no? Kaso, ayun nga, nahulog. Tapos, kahit papaano, nag-support yung S1 dito, no? Nag-hold yung prices. Tapos, bumaba ulit and nag-hold yung S2 as you can see. Unfortunately, nung March 16, hindi na talaga nakayanan ng market tapos dumire-diretso na pababa yung JFC, no? So ngayon, I'll remove some of the drawings dahil ang dami nang nangyari. So tatanggalin ko na tong mga levels dito dahil para sa akin, bago na yung mga resistances at support niya. Pero i-maintain ko pa rin itong multi-year low support niya na kung saan S3 at S4 yung nalagay ko dyan. So, ngayon, nalagyan ko lang muna siya ng S. So, it's very clear na ang current support ng JFC is itong double bottom na support na ginawa niya. So, ang low nito is 173, no? So, ilalagay ko lang yan dyan. And para sa akin, ito yung magiging S1. So, that means ito yung S1. Tapos, itong multi-year low support niya yung S2. Tapos, itong mas mababa pa is S3. So, ibig sabihin, makapal pala na support yung 173 papunta sa 169.20, no? So, nag-create na yung JFC ng double bottom. Ano yung next na possible resistance niya? So, previously, ito yung kanyang resistance. And then, nagkaroon ng support around this level. Tapos, nagkaroon din ng support. Ito yung na-mention ko, no, kanina lang. So, 188.84, possibly 188.90. So, para sa akin, ito yung resistance. So, yan yung R1. And then, meron ulit tayo ditong double bottom sa short term. So, kitang-kita naman yan. And ito din yung support niya previously, no? So, para sa akin, ito yung gagawin kong R2. And then, after that, itong mga levels na to, may gap up until this area sa 221.80 plus or 221.90. So, ito yung magiging R3. Tapos, ito yung magiging R4. So, ayan yung nakikita kong key levels for JFC. So, pag nilabas ko yung MA20, kita naman natin na nasa short-term downtrend yung stock simula ng March, no? Kaya nga, lahat ng candles nasa baba nitong MA20. Pag nilabas ko naman yung MA50, yung ginagawa sana ng JFC is nagko-consolidate siya tapos nag-transition
nag-transition na into a medium-term uptrend nung February. Kaso dahil nga sa nangyari nung Middle East conflict, nahulog yung stock, no? Tapos ayan, pwedeng mag-transition siya towards a medium-term consolidation or medium-term downtrend. And pag nilabas ko yung MA100, klaro naman na nasa long-term downtrend siya as most of the candles are below the moving average. Tapos, ito sanang move niya nung February, yung magpapa-transition sa kanya sa ibang trend. So, for JFC, it's possible na kung hindi niya malagpasan yung 188, 195, kung tapikin niya lang yan, it's possible na mag-create siya ng consolidation around this area kung sobrang lakas ng resistance ng R1 tapos ng R2. Or pag nagkaroon pa ng further selling, it's possible na maging ganito kalaki yung kanyang consolidation kasi strong support pa rin naman yung S2. Pero sa ngayon, it looks like hanggang S1 lang yung aabutin niya since nagkakaroon talaga ng support sa level na to. So, it would probably take a lot of good sentiment, no? Mapakita nila na yung earnings nila hindi masyadong tinamaan despite the increasing costs ng mga products nila, no? Dahil tumaas yung mga bilihin. So, kung mapakita siguro nila sa mga earnings report na okay pa rin yung kanilang income, yung revenues, then it's possible siguro na malagpasan niya tong R2 tapos malagpasan niya yung 200 na price area. So, mukhang consolidation muna for JFC up until magkaroon ng malakas na sentiment or bearish sentiment para tulakin siya either pataas or pababa. So before I talk about the last stock, kung bago ka pa lang sa channel na to, madalas ako nag-upload ng mga stock market analysis video every week, kagaya ng video na to. So, ayan yung mga few examples. I also make videos talking about recent news or trending topics when it comes to the Philippine stock market. So, if you're learning a lot from this video, finding value, and you want to be updated sa mga latest news patungkol sa stock market natin, don't forget to like this video and subscribe sa channel na to. So, for the last stock, that's MWC. So, for MWC, the last time na napag-usapan ko tong stock na to, baka sobrang tagal na. So, hindi ko lang matandaan pero I'm sure may mga drawings akong na-plot dito and I think nagkaroon lang ng reset sa chart dahil matagal na simula nung napag-usapan ko siya and marami na akong nakasave ng mga charts, no? But anyway, ulitin ko na lang yung mga important levels for MWC. So for MWC, it's very clear na itong area above ng 42 ay nagiging resistance para sa MWC dahil several times talaga niyang gustong makalagpas sa area na to, but as you can see, nalalagpasan niya pero hindi siya nakakapag-close above ng 42.50 to 43, no? So, napipigilan ng price level na yan, yung MWC. So, para sa akin, this means that itong level na to, yung i-consider ko na R1. So, yung buong range na yan. So, that's very clear naman. So, in order for MWC to move higher, it needs to break out sa level na to tapos i-hold niya tas talagang hindi na siya pumunta sa ilalim, no? And for the support naman ng MWC, it's very clear na nagkaroon siya ng support dito around 37.75. So, ayan yung kanyang recent swing low. So, this is S1 for me. And yung next na possible support after this, so itong around 36.4 na price area, meron din dyang swing low na nagawa, no, nung December 10. And medyo malalim na yung next support around this level sa 31.90 or 32. So, ayan na yung S3, no? So, I think for the stock to go sa level na to, it would take a lot of selling pressure and negative sentiment. So, I think pag bumaba yung MWC in the short term to medium term, ito na lang yung pwede niyang puntahan na prices. Pero pag nabutas itong levels na to with great selling volume, then hindi ako magugulat kung pupuntahan niya pa tong price level sa S3. But sa ngayon, ito yung mga important levels for MWC, no? So, very resilient compared sa ibang stocks. So, kahit na nahulog siya dahil sa Middle East conflict, binalikan niya na ulit yung price level niya na yon simula nung last week ng February. Pero ito nga, I think kailangan lang ng bullish sentiment para malagpasan niya itong price levels na to. So, pag nilabas ko yung MA20, nakikita naman natin na
nasa isang short-term consolidation siya. So, you can also look at it as a pattern na ginagawa niya dito na kung saan merong box, no, na nagsimula pa nung start of the year. And then, pag nilabas ko yung MA50, ganun din, nasa medium-term consolidation din siya. So, the candles are very near yung MA50. Pag nilabas ko yung MA50 naman, malapit yung mga candles pero kahit papano, above naman ng MA50. So, we can say na MWC is either transitioning towards a long-term consolidation. Kung hindi pa niya malalagpasan itong 43 area, pwedeng lumaki lang yung consolidation, no? Or, it's just taking a rest at bumabuelo in order to transition the stock towards a long-term uptrend. So, I think ang talagang inaabangan ng stock na to is yung magandang sentiment ng market para magkaroon ng buying pressure, no? So, I think without the positive sentiment or bullish sentiment ng market, tapos walang specific na positive catalyst sa MWC, mahihirapan tong stock na to na tumaas. So, tingnan natin, no, this coming week kung may lalabas na good news sa MWC mismo or market-wide bullish sentiment, no, para paggalawin pataas karamihan ng mga stocks. If you haven't watched yung mga videos ko talking about specific stocks, you can click towards the upper right, and yung mga stock market lesson videos ko sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel na to so you'll always be updated sa mga future videos na i-upload ko pa.